Kagaya nung sabi na yung sa prison na bakit ko ipapatay ang iyawa na yun? Nandiyan na yung kulong. Mas better para sa akin, sir, to suffer in Satan. Sa utak ko talaga, mas mabuti pag makulong ka habang buhay dyan sa prison. Kasi death is a respite na tapos na. Hindi mo babayaran kung patay ka na eh. Magtiis ka dyan sa kulungan. Magkain ka dyan ng basura sa kulungan. Sige, okay. Thank you, Yeah, Mr. Chair. that's it. Thank you, former President. Salamat po. Thank you, Mr. President. We have kasi a list of those who want to interpolate. So if any of the members who would like to propound questions late, can you please call the attention of the committee secretary para sunod-sunod po yung ating magtatanong. So the next to interpolate is Congressman Benny Abante. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Sir, tanghali po. Sir. Hindi po ito personalan, trabaho lang po ito. Alam ko sir. Okay. Nabanggit niyo 2 beses. I'd like just to remind you before I pose this question. Kasi sinabi niyo kanina, if I go to hell, so be it. Well, I'd like you to know that hell is a biblical word, Mr. President, and I do not want you to go to hell. Because if you're going to read the description of hell in the Bible, mabigat, It's terrible. mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well, Even your lawyers do not want to go to hell with you. kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano ko sa Opo, ginawa opo. ko sir. Nagbibiro lang po ba kayo doon o talagang totoo po sinasabi? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan na mas ito ko I mean, I must be insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi ho trabaho ng pulis at hindi maniwala yung pulis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi niyo. Masasabi Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. yes, sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong po. Ano po. I do not need you to confirm this statement because meron po namang video rito. Meron play clip. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now, I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. Yes, sir. Hindi po ba? Hyperbole lang yun, sir. So, Mr. Hindi Chair, papayag ang piloto niya, sir. ikaw, ganun po, ganito, Mr. Chair. So if you feel just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon niyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang para sa kriminal. Pero paano mo itapon niya, sir? Buksan mo pa yung Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? hyperbole nga. O yan. So hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ganito na mga salita ninyo, medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes
your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So, pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Kahit po, teka, Mr. Chair. Tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery. They are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae. That was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon? Mr. Chair, Mr. President. Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako. No more, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po niyo, Ganito na lang, sir. batas lang po ako. Yun ang sabi niyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na ama namin, ha? Hindi po dasal na our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop. Itong mga drug lords na ito, o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lamang po ninyo. Ano po, Mr. Chair? The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi yung kidnapper. So,
3 of them, nasasakyan sila, sir, may carbide. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, tatlo lang kami. They kidnap a girl. Alam lang, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped them. They raped 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Opo. Umakyat sila sa bahay, sir, kumain. Totoo ito, it's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae bago pala akong mayor nito. Tapos, pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. So, hindi ko na sila sinita. Diretso. May kasama kayong pulis. Kapag kasama ko, pero yung usually, dalawa lang yun, sir. Yung, Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, baka gawin ko yun. Pero ito po, ayon po sa batas, Mr. Chair. Sinita mo, bubuno talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person who is a victim, pulled up ka, may baril ka, lumaban ka, that's self-defense. Any person has the right to defend himself, his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo, ito po ito. Binaril nyo bigla. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko . Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang pumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. Ito po. Marunong ako dyan, sir. Tagal Ito po akong ba, fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po to. Sinabi po nyo, nung kayo ay mayor ng Davao, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Yeah. Talagang naghahanap kayo na enkwentro. Walang- Para makapatay, yun po ba yun? Hindi sa inosente, sir. Oo. Mga kriminal, bakit ang magawak? Mayor ka dapat maghanap ka Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble . Kayo po ay nagbabike looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminals. Tama ko ba? You can for criminals. Yun ang mas maganda salita. Para Ano ba? magamit ko yung baril ko, sir. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito inyo, Mr. Chair, Mr. President, ang sabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi niyo kanina, di ba? I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. Yan. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi nyo, there are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, Hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President. Pwede nyo pang sabihin sa akin ngayon, nung sinabi nyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto nyo palitan po ito.
ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Pakipalitan po nyo ngayon. Drug lords and Ayun drug po. pushers. Therefore, nagkamali po kayo nung sinabi nyo drug addict. Tama ka, sir. Salamat I po. stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po dito. Kasi gusto ko pong malaman ang inyong pong pananaw po dito eh. Oo, sir. Opo. Tama Ayan. ka, sir. Tama ka, sir. Ayan. Ngayon, ito po. During the Senate hearing, last 28 October 2024, inadmit nyo rin po giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga pulis, kawawa naman sir. Meron akong death squad pero hindi ang mga pulis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster uutusan ko. Patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ngayon, ito po ang tanong. Sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba kriminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkatapos niya patayin yung gangster, patayin ko Papatayin siya. nyo rin. Ganun po. Dapat po, pumatay muna siya bago nyo patayin. Tapos kung utusang patayin, patayin ko siya. Nasa batas po ba yun? Patas lang. Nasa batas po ba yun? Wala. Ikaw ay prosecutor, nasa batas po ba yun? Wala. So therefore, bilang prosecutor, hindi nyo ginagawa ang sabi ng Hindi. batas. When I was mayor, when I was Tutor po ako in toto. Talagang I'm bound by the law. Yes. When I was mayor, I was trying to maintain law and order. But Mr. Chair, Mr. President, when you became mayor, you are no longer a prosecutor. You are now a public official, Mr. President. And therefore, you must uphold the law of the land. Because we do not have a personal policy here. Our policy is a lawful policy. We must always, naniniwala po kayo dyan, correct me if I'm wrong, we must always uphold the Constitution. Hindi po ba? Yes, sir. Ayan. Alam mo, ano pong pagkakaiba nyo sa vigilantes, for example? Ano pong pagkakaiba nyo sa vigilante? Na pumapatay po ng drug addict na lalaban din. Ayan. Ayan. Sige po, pakipaliwanag po sa amin. Classification niya, sir. Hindi ko basta-basta pumatay ng drug addict. Yeah. You kill drug lords. Yes. And the purveyors of drugs. Aha. What you just kill addict, sir? Yung addict, ipadampot mo sa police, ipadala mo sa doon sa rehabilitation center. Sa totoo lang po, Alamin mo ang nanay tatay na doon mo delivery bata. sa totoo lang po, Mr. Chair, ito because of your pronouncement na shoot them dead, na-embolden po ang ilang mga pulis natin pumatay. Because it was the order of the President himself, who is actually the Commander-in-Chief of the Philippine National Police. So therefore, Mr. Chair, Mr. President, when you said, shoot them dead, it emboldened some of the policemen to kill. Am I right, Mr. Chair? I am saying it again. You shoot them dead. dead. All right. Yes, sir. Therefore, your policy of shooting them dead and the policy of the policemen in killing them is different, because you said in the Senate that it is the policeman that should be accountable for this, not me, because this is just a policy. But Mr. Chair, Mr. President, because of that policy, some of those policemen killed. In fact, Mr. Chair, nung kami po ay nagkaroon ng unang hearing dito ng Committee on Human Rights, meron po kami inibitahan na 4 na mga PO4, SPO4 lang po ito. Mga talagang non-commissioned officer. Nakasama nila ang isang major. Sabi ko sa kanila, nakapatay ba kayo? Ang sabi nila, hindi. Okay. May tinanong ko, pero gumamit kayo ng baril at bumaril kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay. Napatay niyo ba?
Hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit nyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Yun po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, Mr. President. Ito po ang order sa itaas. Tama po ba ang ginawa ng 4 na pulis na yan sa kayo, Major? Lumaban? Hindi po lumaban eh. Hindi. In fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw pong pumunta eh. Hindi po tama. That's about the only time that a policeman can legally kill another human being is when he is confronting a criminal and is armed, and it must be commensurate doon sa baril for baril. Oh, ito po. Kung batuta lang ang hawak mo, barilin mo na lang sa Oh. leeg or barilin mo yung paa. Mr. Chair, Mr. President, ito po. According to the data that was given to us by the Philippine National Police, by General Bacay himself, na ang sabi rito, 7,173 pushers were killed. Now, ang sabi po ay nanlaban. Pero gusto namin pumunta ron sa Philippine National Police. Tingnan po namin ang crime lab kung paano po nanlaban ito. Ito po ba yung nakipagsuntukan lang? O nagkaratihan lang? O may baril? Bakit po, kung 7,123 pusher ang napatay, ibig sabihin ng laban, dapat meron din pong 7,173 na baril ang nakuha ang Philippine National Police. Tama po ba ako? Depende, sir. Not really a gun. It could be a knife. Knife. Okay po. It could Knife. be a something that would be lethal. Aha. Tubo or Pero, inamin po ng Philippine National Police na wala silang ganong karaming ebidensya. Oo, ng 7,173. For example, 440 users. Ang sabi nyo kanina, dapat tulungan yan. Dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. President, naniniwala po ako sa inyo sa war on drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh. Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara nyo lahat yan. Ano pong pumalit, Mr. President? Smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yun nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ko sa iyo for your information also. Of course, kayo po ay private citizen na. Eh, hindi nyo po kinakailangan pakailaman yan. Pero Mr. President, alam niyo po naman kami mga congressman, especially now, nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po ay tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumakbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat at termino. Ako yung naging minority leader, ako yung naging deputy speaker, panahon niyo po yan, nung kayo nakaupo. Ngayon ako po itinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi imbestigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Bakit po nyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights office. when I'm interested, I'm not trying to be funny. Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso, hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. Chair, wala akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas, merong pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo ako ang unang nagsabi
na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate Oho, totoo po yan. Sinabi ko po yan. Oh. Sabi ko, kung gusto nila Believe ako mag-imbestiga, they do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. O, kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. O, hindi ba sa Constitution yun? O, Atty. Delgra, hindi ba nasa Constitution natin ang human rights? Yes. Na kailangan, sir, 98. Kaya di po, sandali lang po, Mr. President. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo, sapagkat siya ay isang resource speaker, nasa Constitution po ba ang human rights? Opo, sir. Ayun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa Constitution po yan, at ang unang-unang dapat tumupad ng Constitution, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganong salita. Retired tatay ako, sir. Hindi ba eh? Sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo Pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganong salita. Tama ako mali. Hindi niyo masagot. I cannot debate with you on this, sir. No, Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ang tinatanong ko lang, Mr. Chair. Congressman ako, sir. Opo. Ang tanong ko lang, dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, nasa Constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir. Hindi po ba, Mr. Chair? Sir, magprangkahan tayo, sir. Opo. Sige po. Pagka ganun talaga, mayor ka, pagka criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung Pagka nag-rape ka, Mr. Chair, hindi po natin, wala pong problema ron eh. I am not actually, yung bang, disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But, still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Yes. Chair? Yes. I did it. Salamat po, inamin nyo. Ito last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Oho, bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker. Hindi ko nakabot yan, sir. Hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero, kayo po private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi na po pwedeng gawin yan. You are right. Pero, magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Kung ang circumstances would call for it, sir. Gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear. But it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you're gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. Sir, You are bound to love. Marami nakikinig silang lahat. Sir, bakit mo ito? You are bound to love. And therefore, sana po, kapag kayo maging mayor uli, nakita niyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin niyo rito,
sana po may pagbabago na sa Davao. Bakit naniniwala po ako na kapag ang ating nirule sa Davao ay yung pagiging makajos, pagiging matapat, pagiging honest, ay naniniwala po ako, magiging maganda po ang Davao Sa City. lahat na bagay, sir, hindi mo ako, you cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, honesty, everything. Salamat Wala. po. Isang question na lang. Sabi nyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi nyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin, iba rin po yung reward nang nakapatay na siya. Tama mo ba ako? Bawal yan, sir. Kung, Ayun. kasi binibili mo yung buhay ng tao. Salamat po. Yun ang pagkakaiba, Even Mr. Chair. without the laws, that would be a violation of Diyos. Yung pagkakaiba, Mr. Chair, ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng pabuya sa isang tao, nakapatay na po siya eh, ng drug lord. Nagano po yan eh, nanlaban po yan eh. Oo. So, iba po yung ganun, di ba? Parang, sir, alam mo, sir, sa totoo lang, kung meron man pinaka-tao na talagang umaano sa Diyos, siguro talok, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance sa interpretation ng ano ko. But overall, the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang ano ako, sir. By the rules ako. Paski Salamat nung po, fiscal Mr. Chair. ako. By the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly Chair. wrap up, Congressman Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Degra sa amin na hindi kayo makakaten sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom, ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming salamat po.